Hello mga mi, gabi na nga pala ito at bago nga kami matulog ay magmamap nga muna ako dito sa sahig namin. Bukod nga sa madumi na itong sahig namin ay puro langgam nga at hindi ko nga malaman kung bakit hindi mawala-wala. Tamad na tamad nga akong kumilos nung umaga kaya naman gabi ko na nga ito nagawa. Pinatayo ko nga muna ang jusawa dahil magmamap na nga ako. Dahil kapag hindi ko nga agad nagawa ay hindi ko na nga alam kung kailan pa ulit ako sisipagin. Char. Paano ba naman kasi ay iba-iba nga naman talaga ang mood natin araw-araw. May araw nga talaga na sobrang sipag natin at may araw naman na tamad tayo. Anyways, kinukuskus ko nga pala na mabuti dito dahil puro puti. Dahil kapag bumabaha nga sa may CR namin ay diretso nga talaga dito banda sa may mga Durabox. Diyan nga pala nakapwesto dati yung higaan namin. Ang kaso lang ay palaging bumabaha at palaging basa yung kutsyon kaya naman inilipat ko na nga lang. At sinadya ko nga talaga na dyan na nga lang yung mga Durabox at hindi ko na nga yan inililipat. After ko namang mag-map ay inilagay ko na nga agad itong mga malinis naming basahan para naman hindi mabasa ng tubig yung kutsyon namin kapag lumalakas yung ulan. After ko namang maayos yung higaan namin ay dito naman nga ako banda sa may pintuan nagwawalis. Itinambak ko lang kasi dito yung mga nawalis ko galing sa higaan namin. Kaya naman pagkatapos kong mag-map ay kinontinuous ko na nga agad yung mga walisin ko. And after ko namang magwalis ay tinuloy ko na nga agad yung pagmamap ko. Kahit ano nga gawin kong pagwawalis at pagmamap ay bumabalik pa rin talaga yung mga langgam. Siguro nga talaga ay taglanggam ngayon dahil kahit sa labas namin ay puro langgam nga talaga. Paano ba naman kasi ay hindi na naman nga tumitigil ang bagyo dito sa amin? Sa inyo din ba mga mi ay bagyo din? Ang hirap lang kasi kapag mabagyo nga ay ang putik nga talaga sa labas. At bukod nga sa maputik ay hindi nga tayo nakakapagpatuyo ng mga nilabhan natin. Anyways, natapos na nga pala akong magmap at maglinis dyan. Kaya dito naman nga ako sa may damitan ko. Ilang araw ko na nga rin palang binabalak ayusin itong mga damit ko. Ang kaso nga lang ay tinatamad nga talaga ako. Ito nga talaga yung sana yung lilinisin ko. Kaso naman ay iba nga yung nasushoot ko. O konti na nga lang itong mga pangbahay kong damit dahil naalibadbara na nga talaga ako sa mga damit ko. Kaya naman pinamigay ko na. Paano ba naman kasi dati ay sobrang dami ko nga damit kaya hindi ko na nga malaman kung saan ko ilalagay. Ang dami ko na nga palang naipamigay ng mga damit kaya naman ko konti na nga lang yung natira. Kesa naman hindi ko nagagamit ay pinamigay ko na nga lang dahil mapapakinabangan naman ng iba. After ko namang pinagsama-sama yung mga damit at short ko ay dito naman nga ako sa baba ay nilipat ko na nga yung mga bedsheet at tuwalya. Dito namang mga nilalagay ko sa may bag ay itatago ko na nga yan dahil hindi ko naman na nagagamit yung mga yan. Bali yung mga inilabas ko lang pala ng mga bedsheet at tuwalya ayun nga lang yung gagamitin ko kaya naman yung iba ay itinago ko na. Pati na rin yung mga gamit niya Carly ng baby pa siya ay itinago ko na rin. Hindi naman kasi habang buhay ay isa nga lang yung anak ko kaya naman yung mga gamit niya ng baby pa siya ay tinatago ko lang. Pati na nga rin yung mga damit niya nung infant pa siya ay nakatago nga lang talaga. Anyways, pinapahiran ko na nga pala ng off lotion tong batang to at talaga namang nagpupumiglas pa. Talaga namang tinatakbuhan ako niyang batang yan sa tuwing maglilinis na nga siya. After ko naman siya lagyan ng off lotion ay ginamot ko na nga rin yung mga kagat sa kanya. Matagal na nga rin pala siyang walang kagat. Ang kaso ngayon ay dumadami na naman at hindi ko nga alam kung ano yung kumakagat sa kanya. Talaga namang hirap na hirap ako kapag ganito na nga yung moment naming dalawa dahil talaga may kipag-away siya. Ang hirap lang din talaga kapag nagkaroon ka ng toddler ay talaga namang ikaw ang mag-a-adjust. At tignan nyo naman nga itong batang to, matutulog na nga lang kami lahat-lahat ay binibigyan pa nga talaga ako ng trabaho dyan sa mga laruan niya. At syempre dahil wala naman tayong no choice ay for the go. Pati ba naman pagsusuot sa kanya ay pinapahirapan pa talaga ang mama. Alam niyo yung tipo ang sarap-sarap ng paglilinis niyo tapos ganyan nga yung resulta. Kalat dito at kalat doon baga naman yung resulta ng paglilinis mo. Sino ba namang hindi high blood din? Char. Medyo madilim na nga pala dahil matutulog na kami. At ito namang pailaw ko sa gabi ay nasira na kaya naman itatapon ko na. Kinaumagahan naman ay ganito nga yung moment ni Carly. Hirap na hirap nga siyang ibuhos yung laruan niya dahil nakatali.